Kumusta pong muli? Bago ko po simulan ang ating kwento, nagpapasalamat po ako sa patuloy na pagtangkilik at pagsuporta sa channel na ito. Miga, miga loud shoutout po sa lahat. And God bless. Bagong lipat lang si Yuno sa isang village sa probinsya, ang Akonohana Village. Doon na siya pinatira ng kanyang mga magulang dahil nalugi ang negosyo nila sa Maynila. Habang dumidiskarte ang kanyang mga magulang sa Maynila, ay pinauwi na lang muna siya ng probinsya para doon na rin mag-aral. Mag-isa lang nakatira si Yuno sa bahay sa village na iyon. Agad din siyang nag-transfer sa isang maliit na school doon sa probinsya. Naging maayos naman ang lahat at nakapag-adjust naman si Yuno dahil na rin sa mga naging kaibigan niya sa school na naging mabait sa kanya. Siya ay first year high school. Araw-araw, sabay-sabay silang naglalakad pa uwi dahil ang mga kaklase at naging kaibigan niya ay mga nakatira din sa Akonohana Village. Simple lang ang pamumuhay doon, bagay na ikinatuwa ni Yuno dahil malayong malayo sa magulong pamumuhay sa Maynila. Walang ingay ng sasakyan, walang pollution at tanging mga kuliglig at huni ng ibon ang maririnig sa paligid. Marami ding mga ilog at lawa sa malapit sa village. Madalas silang naglalaro ng mga kaibigan niya at nanguhuli ng isda sa ilog sa ibaba ng ilalim ng tulay na nadadaanan nila tuwing uwian galing sa eskwela. Palubog ng araw, ngunit patuloy pa rin sila sa pamimingwit ng isda. Habang namimingwit sila ng isda, ay napansin ni Yuno ang dalawang matanda sa dulong bahagi ng ilog na may daladalang malaking sako at inihagis ang sako na iyon sa ilog. Nakaramdam ng matinding kaba si Yuno nang mapansin niyang pumula ang kulay ng tubig sa ilog na tila ba may dugo na nanggagaling doon sa loob ng sako. Ano yung tinapon nila sa ilog? Nauutal sa kaba na sambit ni Yuno. Huwag mong pansinin iyon. Wala lang yun. Ani ng kanyang kaibigan at patuloy na namimingwit sa ilog. Pero labis pa rin ang kinikilabutan si Yuno habang nakatingin doon sa sako na inaanod na ng ilog. Hanggang sa naramdaman niyang sumasakit at humahapdi ang binti niya at nang yumuko siya para tingnan iyon ay nakatusok doon ang dulo ng pamingwit na hawak ng kaibigan. Naku, sorry Yuno. Malabo kasi ang mata ko kaya hindi ko napansin na naitusok ko pala sa binti mo. At inayos ang suot niyang salamin. Dahan-dahan na tinanggal ni Yuno ang nakatusok na pamingwit at sumama ang kaunting laman niya sa binti at umagos ang napakaraming dugo. Labis siyang nangilabot nang bigla na lamang tumawa ng mahina ang kaibigan. Pero yung paraan ng pagtawa niya ay nakakakilabot. Kaagad niyang binanlawan ang binti niya at tumayo. Oh, saan ka pupunta? Takang tanong ni Claro, isa pang kaibigan nila. Uwi na ako. Nauutal na sabi ni Yuno at kaagad siyang tumakbo pa uwi sa bahay. Nilinis niya ang sugat sa binti at pinadlak ang lahat ng pinto at sinara ang bintana. Hindi niya maunawaan kung bakit ganoon ang kinikilos ng kaibigang iyon at nakaramdam siya ng labis na kilabot na halos tumagos sa kalamnan niya hanggang buto. Nakaupo lang siya sa sahig habang pinapakiramdaman ang paligid ng bahay at maya-maya ay tumunog ang phone niya. Nang tingnan niya kung sino ang tumatawag, ay nangilabot siya nang makitang ang kaibigan ang tumatawag. Pinilit niyang kalmahin ang sarili at saka sinagot niya ang tawag. Buksan mo ang pinto, Yuno. Niluto ko yung isdang nabingwit natin kanina sa ilog.
Nais lang naman kitang bigyan, ani ng kaibigan sa kabilang linya. Agad na lumapit si Yuno sa may bintana at binuksan ito. Natanaw niya ang kaibigan sa labas sa may pinto. Kumain na kasi ako. Salamat na lang, mabuti. Umuwi ka na. Kita na lang tayo bukas sa school. Ang sabi ni Yuno. Buksan mo ang pinto. Sigaw ng kaibigan. At mula sa likuran niya ay nakita ni Yuno ang hawak ni Rika na palakol. At halos lumuwa ang mga mata niya sa takot nang umpisahan ni Rika na pagtatagain ang pinto ng bahay. At kita niya ang pagbabago ng ekspresyon ng mukha ni kaibigan niya para siyang nawala sa katinuan at naging isang psychopath. Kaagad niyang pinatay ang tawag at kahit nanginginig si Yuno sa takot ay umisip siya ng paraan kung paano siya makakatakas. Siguradong mabubuksan niya ang pinto. Kaagad siyang umikot papuntang kusina at sa maliit na bintana roon ay pinagkasya niya ang kanyang sarili para lang makalabas. Ngunit nang makalabas siya ay nakita niya sa may bakuran ang mga kaibigan niya at mga kapitbahay sa village. May dala silang sako, tali at mga patalim. Isa lang ang pumasok sa isip niya. Gusto siyang patayin ng mga tao sa village. Sa takot niya ay kumaripas siya ng takbo. Ayun si Yuno! Habulin natin! Sigaw ng isa sa mga kapitbahay ni Yuno. Habang matuloy na tumatakbo si Yuno sa kagubatan. Gubat na kasi ang likod ng village. Hindi niya alam kung saan siya papunta. Basta ang naiisip niya lang ay kailangan niyang makatakas at makalayo sa mga tao sa village. Pinilit niyang magpakatatag. Hindi akalain ni Yuno na may mga patibong sa gubat. Natusok ang paa niya sa mga matutulis na pako na nakausli sa may lupa. Kaya naman umagos ang napakaraming dugo. Pero pinilit niya pa rin tumakbo. Mabuti at madilim sa gubat dahil gabi na. Nakapagtago siya sa halamanan, ngunit patuloy pa rin siyang hinahanap ng mga tao. Hanggang sa mapadpad siya sa dulo, tila nawalan siya ng pag-asa na makitang ilog na ang dulo ng gubat. Patuloy pa rin ang pagdurugo ng paa niya na natusok ng mga pako. Halos kalad ka rin niya ang mga paa para mausad lang sa paglalakad. Wala ka nang matatakbuhan, Yuno! Sigaw ng kaibigan. Kasama na nito ang mga tao sa village. Bakit ba gusto niyo akong patayin? Ano bang problema niyo? Sigaw din ni Yuno. Kailangan ka naming ialay sa Akunohana village. Ang iyong buhay ay nakatakdang maging alay. Ang sabi naman ng isang matanda na labis na nagpakilabot kay Yuno. Anong karapatan ninyong mahatulan ang aking buhay para maging alay? Isa iyang malaking kalukuhan. Sigaw ni Yuno at bigla na lang kumulog ng malakas at umulan. Lumakas din ang agos ng tubig sa ilog. Hulihin siya! Sigaw ng isa pang matanda. Ngunit bago pa man sila makalapit ay bigla na lang tumalon si Yuno sa ilog. Napagdesisyonan niyang di bali nang mamatay siya sa ilog kaysa mapatay siya ng mga tao sa Akunohana village. Masakit ang kalooban ni Yuno. Ang inaakala niyang nakahanap siya ng totoong mga kaibigan ay tinraidor lang siya. Kumalo sa tubig, ilog ang dugo sa mga sugat niya sa paa at pati na rin ang luha niya dahil sa labis na sakit na naramdaman sa pagtatraidor ng mga ito sa kanya. Walang nagawa ang mga tao sa village, kundi panoorin na lang na inaagos ng ilog ang katawan ni Yuno. At akala ni Yuno, yun ang katapusan niya. Ngunit nang magmulat siya ng mga mata, ay nasa isang bahay kubo siya. Maraming mga dahon ang nakatapal sa katawan niya. Halos di rin niya magalaw ang buong katawan sa dami ng sugat niya at sakit ng katawan niya. Iniligtas pala si Yuno ng isang matandang nakakita sa kanya na palutang-lutang siya sa ilog. Mabuti na lang nang makita siya ng isang matanda ay may buhay pa siya kaya natulungan siya nito
Ikinuwento niya ang nangyari sa kanya, pati na rin ang mga tao sa Akunohana Village na gusto siyang patayin. At doon, nalaman ni Yuno ang totoo. Ayon sa matanda, mayroong sumpa sa Akunohana Village. Kinakailangan daw ng mga tao na pumatay ng ilang mga tao na hindi taga Akunohana Village. Taon-taon. Dahil kapag hindi nila iyon magawa, ay sasapian ang isang residente sa village na iyon na magiging sanhi para kitilin nito ang sariling buhay. Ngunit hindi ito mangyayari kung mag-aalay sila ng buhay ng taong hindi taga Akunohana Village. Nagsimula raw ang sumpa na iyon noong ang pinakaunang nakatira sa village ay pinatay ng mga tao dahil sa paniniwalang mangkukulam ito. Dahil mayroong mga tanim na kakaibang bulaklak ang taong iyon sa kanyang bakuran at pinagbintangan nila ito na kinukulam ang mga tao sa village sa pamamagitan ng mga bulaklak na tanim nito. Tinaguri ang flower of evil ang mga bulaklak na iyon. Sinunog ng mga tao ang matanda, ngunit bago pa man mamatay ang matanda ay nagbitaw ito ng salita na simula sa araw na iyon ay iisisilang ang sumpa sa buong Akunohana Village. At isa sa mga namamatay taon-taon sa village na iyon kapag hindi sila nag-alay ng buhay ng tao na nagmula sa labas ng village. Ang Akunohana, na ang ibig sabihin ay salitang Hapon, ay Flowers of Evil. Ang naging pangalan ng village dahil sa matanda. At hindi alam ng mga tao kung paano wawakasan ang sumpa. Kaya naman patuloy lang sila sa paghahanap ng biktima. Nalaman din ni Yuno na bininta siya ng mga magulang niya sa mga taga-village at hindi pala totoong pagmamay-ari nila ang bahay na yun sa Akunohana Village. At kaya pala nalugi ang kanilang negosyo dahil nalulong sa sugal ang mga magulang niya. Napag-alaman niya rin na ang ampun lang siya ng mga ito at hindi niya ito totoong mga magulang. Gumuho ang mundo ni Yuno sa labis na pagtatraidor at kataksilan ng mga tao sa paligid niya. Nabalitaan niya ring namatay ang kanyang kaibigan. Ginilitan daw nito ang sariling liig sa harapan ng mga kakaibang bulaklak ng matatandang pinatay ng mga taga-village. Dahil nabigo silang mapatay at ialay si Yuno, kaya naman ang kaibigan ang naging biktima ng sumpa sa taon na iyon. Hindi alam ni Yuno kung ilusyon lang ba ang lahat, pero pinilit niyang mamuhay ng normal at kalimutan ang mapait na nakaraan. Kahit na sinugatan ang kanyang puso ng mga taong pinagkatiwalaan niya, ngunit tinraidor lamang siya. At ang balita niya ay nagpatuloy ang sumpa sa Akunohana Village hanggang sa lumipas ang maraming taon at nabalitaan niyang wala nang natira sa Akunohana Village. Lahat ng mga tao roon ay namatay, marahil ay dahil sa sumpa at tinaguriang pinakamapanganib na village ang Akunohana Village. Wala na rin sinuman ang nakakapasok doon. Marami ng harang ang nakapalibot sa buong Akunohana Village dahil pinaniniwalaang hindi natatahimik ang kaluluwa ng mga residente ng lugar na iyon. At tila nagpapatuloy ang sumpa roon dahil kung sino man ang magtangkang pumasok o maligaw sa village ay hindi na natatagpuang kailanman. Okay, maraming salamat po sa pakikinig ng ating kwentong ito. At kung meron po kayong opinion, please comment down below. At maraming salamat pong muli sa patuloy na pagsuporta at pagtangkilik sa channel na ito. God bless everyone.